Noong unang panahon, matatagpuan sa gitna ng kanayunan ng Talisay, nakatayo ang isang sinaunang mansyon na kilala bilang The Hell House. Napakagwapo mo talaga, sabi ni Lola, nangingiti na nailing na lang ako. O ba't di ka naniniwala, apo, sumimangot si Lola Amanda. Kay ganda mong lalaki, kung tutuusin, pwede kang mag-model o mag-artista, a very private person. La, and you know that. Saka sa pagbibusiness ang puso ko, hindi sa showbiz. Sa bagay, ayoko rin na putaktihin ka, lalo ng mga babae la naman. Masyado ka talagang bilib sa akin in just stating the obvious. You are very handsome, mga lumbaba pa si Lola para pagmasdan ulit ako. Your Lola is telling the truth, hiho. Believe her, sang-ayon ni Lolo Rodrigo na nakatitig na rin sa akin. Natatakot talaga akong mapikot ito sa Manila, parang hindi ko pa kayang i-let go itong baby. Lakaya ko na ngang gumawa ng baby manlaki ang mga mata ni Lola at padabog na binitawan ang hawak niyang kutsara. Christian, napahalakak ako sa reaksyon niya. Joke lang, la. Pero hindi na kasi ako baby, binata na ako. But don't worry, wala akong girlfriend ngayon kaya malabong mapikot ako. Ikambi. Umirap ang matandang babae. Para sa amo ng Lolo Rodrigo mo, baby ka pa. At huwag ka talagang magpapapikot dahil baka atakihin kami sa puso ng lolo mo. Hindi pa kami ready na mag-asawa ka. At kahit hindi ka magsalita, Christian, alam kong hinahabol ka ng mga babae sa Maynila, kaya mag-ingat-ingat ka. Kanino pa ba magmamana iyan, di sa lolong guwapo, nakangising sabat ni Lolo sakay kindat sa akin. La, ikaw lang ang babae sa buhay ko. Alam mo namang mana ako kay Lolo, ikaw lang ang love ko. Limamlam ang mga mata ni Lola, kaya nga mahal na mahal ko kayong dalawa, kayong maglolo ang buhay ko, hindi ko kakayanin na mawala ang isa man sa inyong dalawa. Doon ako natahimik, matagal ko nang napapansin ang mga simpleng salita ni na Lolo at Lola na para bang ako lang ang apo nila, samantalang may isa pa naman akong kapatid, lalaki rin. Graduating na sa college. Katulad ko ay bihira pang din yun mapadalaw dito kina Lolo at dahil malayo ang probinsyang ito sa Manila. O kain lang ng kain, Christian, apo kong mahal, piyang sandukan pa ako ni Lola ng kanina. Magpakabusog ka para mabawi mo ang lakad mo, tumango ako at kumain pa. Gutom na gutom ako mula pagkagising, pakiramdam ko, hindi ako nabubusog. Pagkatapos naming maghapunan ay tamang kwentuhan lang sa dining table. Hindi pa rin nagsasawa sina Lolo at Lola sa katititig at kapupuri sa akin. Ang laki na tuloy ng ulo ko. Huwag ka munang umuwi sa Maynila, ako. Dito ka muna. Miss na miss ka namin ng lolo mo. Hinimas ni Lola ang braso ko bilang paglalambing. Napangiwi ako. My plan is to go back to Manila first thing in the morning. Marami akong naiwang kailangang asikasuhin sa mga negosyo ko at dahil walang maayos na signal dito, hindi ko na-update ang mga tauhan ko. Pagbigyan mo na ang lola mo, apo, magsasalita sana ako nang bigla akong makarinig ng ingatli. Nang tingnan ko ang dalawang matanda ay parang wala pang sa kanila ang naririnig ko. La, did you hear that? Napatingin sa akin si Lola. What is it, Hijo? Iyong mga kalabog po, I answered. Talaga bang hindi nila naririnig iyon? The two looked at each other. La, ano po ba iyon? Parang may lumalagutok, may humahampas na. Kung ano sa dingding at minsan ay parang may bumabagaak na mabigat. Nabagay sa sahig, actually. I started hearing those noise since last night. Bigla-bigla na lang magkakaroon at bigla-bigla ring nawawala ang mga kalabog. Hindi ko lang alam kung saang part ng bahay iyon nanggaling, pero sigurado ako na nandito lang iyon sa loob. Nandito lang iyon mula noong magsising ako. Amanda, maya-maya'y humawak si Lolo sa kamay ni Lola, ako na ang magpapaliwanag kay Christian. Pero, it's okay, tipid ng initya ni Lolo si Lola. Akong bahala. Tumango si Lola, ngunit baka sa mukha niya ang labis na pagkabalisa na ipinagtataka ko. Ano bang nangyayari sa kanila? Mula noong bumangon, ako sa kama ay ganito na silang dalawa. Kung hindi sila mukhang pagod ay balisa sila at parating hindi mapakali. Pero kapag nasa harapan nila ako at alam nilang nakatingin ako ay malambing sila, magigiliw, at pilit na nagpapanggap na masaya. Pinunasan ni Lolo ng panyo ang kanyang bibig. Follow me, Christian Hijo. He stood up and headed to the old grand stairway.
I followed after him. Umakyat kami sa hagdan at tinungo ang pinakadulong parte ng ikalawang palapag ng bahay, ang ika-6 na kwarto. If I'm not mistaken, matagal na itong ginawang bodega dahil ito ang pinakamaliit sa lahat ng guest rooms dito. At habang papalapit kami ni Lolo sa ika-6 na kwarto ay saka ko lang na-realize na dulong kwartong ito nang gagaling ang mga kalabog. Huminto kami sa tapat ng pinto. Lo, bakit puno ng lock ang pinto? I cringed, feeling uncomfortable. Nakapagtataka kasi na sumobra naman sa pagkakakandado ang pintong ito. Bukod sa mga kadena at harang na bakal, ay may lubid pa na nakatali sa pinto at kahoy na nakapako rito. Napaatras ako nang muli kong marinig ang kalabog sa loob. This time ay hindi na lang basta kalabog ang naririnig ko, kundi may kasama ng tila ungol. Ungol ang tila kinakaladkad na lalamunan. Tila nanggigigil na nahihirapan. Para bang nalaman ng kung sino o anumang maroon sa loob ng nakakandadong kwarto na may tao rito sa labas ng pinto. Christian, hinarap ako ni Lolo. Ang kalabog mula sa loob ay lalong lumakas nang magsalita si Lolo. What's inside that room, Lo? Ang mga kalabog ay palakas ng palakas. At hindi na nga lang talaga kalabog ngayon ang naririnig ko, kundi pati ungol ng tila na ulol na aso. Hindi na importante iyon, Christian, ang gusto ko lang gawin mo. Iwasan mong lumapit sa pintong ito. At mas lalong huwag mong tatangkaing alisin ang kahit isang padlock dito. Do you understand me, Apo? I swallowed deeply before answering him. I still don't understand what's happening. But one thing is for sure, may kung ano sa loob ng kwartong ito. Bukod kasi sa mga kandado at kadenang nakapulupot sa pinto ay may namamantaan pa akong bahid na dugo. Damn it! Anong krimen ang ginawa ni Lolo? Bakit hindi na lang kasi nila sabihin sa akin ang totoo? Pero gusto ko bang malaman ang totoo? Hindi ako makatulog, kinakabahan. Amwa heart was pounding and Amwa whole body was waiting in fear. Napaparanoid ako na baka makawala iyong nasa loob ng kinandadong kwartong iyon. Ano ang nasa loob ng kwarto? Sino o ano ang nasa loob noon? Again, gusto ko nga ba talagang malaman ang totoo? Hindi mawala sa isip ko ang mga narinig ko. Mas malakas na ang ingay ngayon kaysa nang nagdaang gabi. Bukod kasi sa nakabibinging pag-ungol ay narinig ko rin ang kumakalam na tiyan ng kung sino man ang nasa loob niyon. Tila ba may napupunit na laman? Nagtatagis na bagang nakaririnig ako ng lumalagutok na buto at kalmot ng tila hayop. Sa ngayon, ang gusto ko na lang ay mag-umaga na para makauwi na ako sa Manila. Pero hindi ko gusto nang makatulog habang naghihintay ng umaga. Natatakot ako na baka pag natulog ako ay may biglang mangyari na hindi maganda. So I kept my eyes open as long I could. Ang kaso, sa pagod, hindi ko na namalayan na naigupo rin pala ako ng antok. Nagising ako around 3 in the morning. The devil's hours. Usually gising na sina Lolo at Lola sa ganitong oras. Nakikinig na sila ng balita sa radyo at kapag nagliwanag na, magluluto na si Lola ng almusal at pagkatapos ay magwawalis na sa may bakuran. That's their routine mula noong wala na silang katulong na kasama rito sa bahay. Pero bakit wala yata akong radyo na naririnig ngayon? Bakit parang nakabibingi ang katahimikan ngayon? Nakapaninibago dahil nakasanayan ko nang marinig iyong tunog ng radyo mula sa kwarto nila. Are they still asleep? Nah. I doubt that. And my grandparents are early risers. I quickly got up from bed and went out of the room. Ang unang sumalubong sa akin ay ang madilim na hallway. It was so dark that I could barely see. Hindi yata nagbukas dito ng ilaw si Lola kagabi. Nangapa ako papunta sa kinaroroonan ng switch. Shit, nasaan ba yon? Hindi ko naman kasi kabisado itong bahay. Hindi naman kasi ako madalas dito noon, napakalayo kasi nyo from the city. Sa pagkapakapa ko ay ibang way na pala ang natuntun ko. Tila may sariling utak ang aking mga paa at pumunta sa dulo ng hilera ng mga guest rooms. Pero mabuti na lang at may nakapakong switch dito, agad ko iyong pinindot. There, nagkailaw na. But wait, ano ito? Sa kalalakad ko, hindi ko napansin na napunta ako sa tapat ng pinto na pinaiiwasan sa kinina Lola at Lolo. Pero hindi iyon ang ikinagulat ko. Mas nanghina ako sa aking natuklasan. I blinked. Tangina! What the hell happened? Bakit nakabukas?
Bakit nakabukas na ngayon yung kwartong nakakandado? Shit! Abangan ang susunod na kabanata ng Hell House. Thank you for listening. Don't forget to like and subscribe.